experience na kapag nakuha ng LGR yung Gilas, nagiging mas international yung sportswear? Actually, sir, ngayon, pag nakuha yung Gilas, definitely sigurado. So, ganda ng brand ng LGR, ganda ng position. So, for now, ang ginawa namin, we partnered din syempre, we partnered with Ironman for multi-sport. So, yung multi-sport na yan, syempre, we partnered with a global company. Magiging top of mind ngayon ng mga athletes, yung brand ng LGR. And in basketball, we partnered din with EASL, so which is international din sa Asia, recently. So, ganun muna yung ginagawa namin. Pero for Gilas, syempre, okay lang yun. Okay. Meron na ba kayong design ng yung gagamitin na uniform sa Puerto Princesa? Kasi yung triathlon, meron silang usual na ginagamit na yung one-piece. tri-suit, no? Yung uniform yun nila. Pero yung sa amin, i-provide ng LGR and what as organizers we will provide are the finisher shoots. Nasuot ni Mervin. Ito, pero din kami sa bata, ayun, makikiabot na lang. Yung sa bata, yan. Yan yung two-piece, yung one-piece. Yung one-piece, yung race uniform nila, mahirap makialam dun eh. Kasi yun personal preferences, diba? At hindi pare-pareho. Ayan yung sa bata. Itong susuotin ni Max pag natapos siya. Diba? At ang letters ni Max, MAX tatlo. Ayan. Naka-cherry blossom din. Kasi nga, Balayong Festival. Sana hindi naubos yung Balayong Festival, yung Balayong sa dami ng lakas ng ulan, di ba? Right now, ma'am, ilan na yung count natin na kasali? Heads down, parang 500 sa 70.3, 150 sa Iron Kids, tapos sa Prinsesa, na siguro mga 400. Ganon. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, sirs. Questions? Jean Malano, PNA. Good morning. Sorry, good morning. Kay Mr. Cruz na kasi di ba na-involved din kayo sa other sports before sponsoring Ironman, Ano yung pinaka parang, aside from promoting your brand, ano yung parang pinaka nag-convince sa inyo? Sorry, nag-convince sa inyo na pasukin naman yung Iron Kids? Ironman. Okay. First of all, ma'am, syempre naniniwala ako sa fair play. So, kagaya nga ng kwento ni Miss Princess, 2 decades ago, binigay ni Miss Princess yung PBA KLZ. So, imagine, 2 dekada na namin hinahawakan yung PBA. Nung in-award ni Miss Princess yung yung PBA sa LGR, so wala pa kaming branding nun. Manufacturer lang kami. So, walang LGR na nakikita. That time, ang mga sponsors na nilalagay namin, Converse, KP, di ba? So, imagine, after 2 decades, ngayon, ang ganda ng stand ni LGR sa PBA. We sponsored the event, and we sponsored almost, All the teams. hindi naman, 3/4 of the team. And even yung mga walang branding ni LGR, so, ayoko na lang siguro i-disclose, LGR din yung gumagawa. So, that's it, ma'am. Thank you. Questions? Jessel? Kwento ko habang iharap ka ng question. Alam mo ba, nung time na yun, sublimation yung uso eh. So wala pang makagawa ng sublimation noon, yung time namin. Niredo namin ang mga logo. Naalala mo yung June and Joey? Dati, kung ano yung, kunyari, Presto Ice Maker. Kinabukasan, sambali na sila. So nung time na yun, ginawa namin yung licensing program na PBA. Yung Alaska Aces, yun na ang magiging kanilang moniker at logo for the long distance. Paano the longest time, no? Yung kaya namin, kailangan i-appoint ang isang manufacturer para pare-pareho yung quality. So parang triathlon, kailangan may consistency ka. Sila rin ganun. Okay, so starting this year, all legs. Diba? Maraming Ironman 70.3. How many this year? Well, tatlo yung Ironman 70.3, tatlo yung 51.50. Right now, nasa Puerto Princesa pa lang pinag-usapan namin ni Ryan. But it is our
objectives. Kasi pag nagustuhan ng atleta namin, yung finisher shirt, di, paano naman yung mga ibang karera, di ba? So that's something that we are already working on with Ryan and Eunice. Meron na ba tayong feedback sa ilan sa mga registrants na na-excite sila because they'll be receiving, as long as they finish the race, they'll be having that beautiful finisher shirt? Mervin? So yun na nga, very excited din kami mga athletes. Siyempre may bagong partner na finisher shirt and ngayon binalik na ulit yung finisher shirt and bonus pa kasi pwede namin ilagay yung names namin sa likod or initials. Which is proud kami kasi pag na-finish namin yung 70.0 or yung Ironman, siyempre parang ito yung namin, parang proud kami na suot namin outside, silang training namin yung finisher shirt. And ito yung proof namin, kami mga athlete, na natapos namin yung 70.3. So, kahit hindi ka podium finisher, basta suot mo yung finisher shirt, parang panalo ka na rin. So, yun yung nilulook forward namin sa mga event. Okay. Mr. Ryan, anong line of thinking nyo in producing the finisher shirts for triathlon? Kada ibang sport, definitely, ibang tema. How about for Ironman? Correct, ma'am. So, ang iba siyempre, binabantayan namin yung quality. So, every sport, iba-iba talaga. Tama kayo, iba-iba yung tema. So, pag sinabing multi-sport, talagang yung fabric panipisan, lightweight, breathable. So, lahat ng magaan, kailangan gawin. Top, short, hoodie. So, unlike other sports, meron naman silang prefer na ibang tela. So, sometimes prefer nila yung thicker fabric or what. And ma'am, to add din sa customization. So, dun sa boot ni LGR, so, para dun sa mga foreigner, pwede tayong mag-add ng flag ng country nila and year ng finish nila. So, sa akin kasi, ang iisip namin yun is yun. Diba? Pinaghirapan mo yung Ironman, yung training yan for how many months or years pa nga sometimes. Diba? So, usually siguro yung finisher shirt hindi naman sinusuot. Usually yan piniframe eh. So pag pinrame yan, makikita mo, kunyari from US yung flag na ilalagay natin, on the spot printing sa kalaban. On Yes. the spot? Address nito, saan On the address? spot printing. Address nito. Baka kasi dumita masyadong mahaba yung linya. Tama na on the spot. Pero gagawin na namin pag nag-claim pa lang sila ng Pero pagka natapos sila ng karera, doon namin a-award sa kanya. Tama si Ryan. Pag first karera mo, malamang ipipray mo, di ba, Merv? Yes. Pagka madami ka ng finisher shirt, katulad ni Mervin, susuotin niya na pag-training. Pero in any case, Judith, ang medal nila, hindi naman nila pwede suotin sa mall, di ba? Hindi nila pwede suotin sa labas. Pero ang shirt, kahit saan, kahit na suotin mo today, laban mo, suotin mo rin tomorrow, yun ang mangyayari. Lalo na pag gusto nila yung finisher shirt. Wow, so may printing machine dun sa finish line of Ironman 70.3. Diba? Okay Anyway, speaking of 70.3, ilang taon na ang 70.3 Ironman sa Philippines at bakit dinadayo ito ng mga foreign entries? Yung 2009 kami unang karera Judith sa Camp Sur. Siguro bata ka pa nun, Ilang taon kami 2009? Ayon, kid ka ba nun? Na-compete ako first sa Camp Sur 2010. So ilang taon ka nun? 18, 19. Okay. Yun ang unang age group ng Ironman 2009, nagsimula kami sa Camp Sur. Lumipat kami ng Cebu, 2012, no? And so on. By 2018, Judith, we were doing 70.3 in Luzon, Visayas, Mindanao. Alala mo yun sa Davao, no? Yes. First namin. So technically, this is our 17th year. 17. So, kasing edad ng anak ni Eunice. Ganon. Carlos. Anong common sa Pilipinas na dinadayo ng mga Foreigners. Yung sa Pilipinos, si Mervin sasagot. Sa tingin ko sa foreigners, kasi iba yung ating pag-welcome sa kanila. Di ba talagang iba yung hospitality? Iba rin yung may pasayaw tayo sa airport pa lang, may palay tayo, masarap din yung pagkain. I think at saka ang isa pa ay magaling tayo mag-English. So kahit saan, magtanong sila, saan kakain, diba? Masasagot in English. Sa Pilipino, ba't siya dinadayo? Sa amin, ng mga Pilipino, syempre yung race course, unang-una, gusto namin ma-experience yung, syempre, kunyari Cebu,
gusto namin madaanan yung CCLEX na bridge, yung sa Puerto Princesa, syempre yung bike course din, yung run course, syempre yung dagat na gusto namin ma-experience, makalangoy dun sa dagat ng Puerto Princesa. Yun yung mga nilook forward namin. And also, iba yung crowd dun eh. So, different places, kunyari Cebu, Puerto Princesa, iba yung crowd ng mga tao, festive talaga siya. Lalo yung may mga event tayo na parang fiesta nila. So, masaya. Hindi ka maboboard sa run course, sa bike course, kasi from start to finish, may nag-cheer sa'yo. Unlike dun sa ibang, na-experience ko sa ibang country, pag nasa malayo ka na, wala na nag-cheer sa'yo. Dito sa Pilipinas, all throughout the race course, may nag-cheer sa'yo. Very festive talaga. Tsaka lahat ng, dito sa atin, syempre, yung mga Pinoy, iba yung spirit ng mga Pinoy mag-cheer, di ba? So, sobrang, proud sila sa mga Pinoy and sa mga participants. So big motivation to make it to the World Championships. How many slots? 45 to Marbella in Spain. Meron ka namang slot? Meron ka namang slot saan galing? Davao? Last year, Davao. Davao. By at that time, ano? By at that lucky. Basically, ang nangyayari, Judith, merong 45 slots, no? X number sa lalaki, X number sa babae. And for sure, yung top, hindi, 45 in total. So basically, yung top mo sa age group, siguradong meron na yon, ano? And then we will see kung ilan ang field per age group, and it's allocated depending on the number of people in that age group. So for example, there are age groups that say 65 to 69. Siguro, isa ka lang doon, di ba? So pag natapos mo, may slot ka na. Pag may 70 to 74, kunyari, tatlo silang hapon doon, edi yung una, sigurado may slot na. So hindi dahil sa clock, dahil din sa age grouping. Okay. For the Ironman